Ka-Express, muli na namang gumulantang ang pangalan ni Kai Sotto sa international basketball scene matapos lumabas ang listahan ng mga NBA teams na nagbigay ng official workout sa kanya at kung dati ay puro haka-haka lang ang usapan, ngayon ay klaro na may mga kupunan sa NBA na totoong naglaan ng oras para kilatisin ang batang higante mula sa Pilipinas. Isa sa mga unang nagpakita ng interest ay ang Orlando Magic, isang team na kilala sa pag-develop ng mga batang big men. Sa Orlando workout, nakatuon ang coaching staff sa shooting consistency ni Kai mula mid-range at sa kanyang footwork sa pick-and-roll situations. Maliban dito, pinatingnan din kung paano siya makaka-adjust sa mas mabilis na depensa ng mga NBA guards. At kasunod nito, lumipad si Kai papuntang East Coast para sa workout kasama ang New York Knicks. Dito, mas pinansin ng scouts ang kanyang defensive versatility. Kaya ba niya makipagsabayan sa switch defense na madalas gamitin sa modern NBA? Ang feedback, may kailangan pang tibayin ang lateral quickness, pero positibo ang impresyon sa kanyang wingspan at instinct sa shot blocking. Hindi rin nagpahuli ang Sacramento Kings, isang team na matagal nang binabantayan ang development ni Kai. Ang workout sa kanila ay mas physical, kung saan tinest ang kanyang rebounding at strength sa ilalim. Ayon sa mga insiders, impressed ang Kings coaching staff sa bagong build ni Kai na mas matatag at mas explosive kumpara sa dati. Bukod sa tatlong teams na ito, may ilang kupunan pa na discreet na nagpasilip ng interest, kabilang na ang Indiana Pacers at Toronto Raptors, na parehong may reputasyon sa pagkuha ng mga international talents. Ang malinaw dito, hindi biro ang mga workouts ni Kai dahil ito ay bahagi ng seryosong proseso para makapasok sa NBA. Kaya naman muling nagliwanag ang pag-asa ng mga Pinoy fans, posibleng masundan ni Kai ang yapak ng mga Asian players na nakapasok sa liga. Ang tanong na lang ngayon, sapat na ba ang nakita ng mga NBA scouts para bigyan siya ng kontrata? Well, kung dati ay puro haka-haka lang ang naririnig ng mga Pinoy basketball fans tungkol sa interest ng mga NBA teams sa ating pambato na si Kai, ngayon ay mas malinaw na ang kwento. Totoo ang naging mga workouts ng ating 7-3 center kasama ang ilang NBA teams. At para sa maraming Pinoy, eto ay matagal nang inaasam ang makita si Kai hindi lang bilang hype, kundi bilang isang legitimate NBA prospect na may actual na tryouts sa pinakamalaking liga sa mundo. Nakumpirma na, isa-isa siyang tinawagan ng ilang NBA teams para sa closed-door workouts. Kasama rito ang Orlando Magic, New York Knicks at Sacramento Kings, mga kupunan na kilala sa kanilang interest sa mga big men na may skill set na pang modern basketball. Bukod pa rito, may mga report din na ilang Western Conference teams ang nagpakita ng interest na bagamat hindi official na pinangalanan ay nagsilbing dagdag buhay sa NBA dream ni Kai. At ano ba ang nagustuhan ng mga scouts? Una, ang laki at taas ni Kai na bihira sa mga modern NBA, lalo na't marunong siyang pumasa at may shooting touch mula sa labas. Pangalawa, ang kanyang international experience mula sa NBL Australia, Japan B-League hanggang sa Gilas Pilipinas ay nagbigay sa kanya ng maturity na hindi matutumbasan sa mga college stats. At pangatlo, kitang-kita ang kanyang physical transformation nitong nakaraang taon, mas defined, mas malakas at mas handa sa banggaan kontra NBA caliber bigs. At ang workout sa Orlando Magic ay itinuturing na isa sa pinakamahalaga dahil kilala ang franchise na ito sa pag-develop ng mga young centers gaya ni na Dwight Howard at Franz Wagner na minsang ring inilagay sa 5 spot. At sa New York Knicks naman, malaking bagay ang kanilang interest dahil may tradition sila sa mga dominanting big man at ang posibilidad na makakuha ng playing time sa Madison Square Garden ay siguradong magpapalaki ng pangalan ni Kai. Samantalang Sacramento Kings na dati na ring nauugnay sa kanya ay naghahanap ng depth at versatility sa kanilang frontcourt, eksaktong kategorya kung saan pasok ang Pinoy star. Sa mata ng mga fans, ang listahan ng NBA teams na ito ay nagsisilbing patunay na hindi lang hype si Kai, totoo at sulit ang interest na ngayon ay nasa kanyang kamay na kung paano niya magagamit. At kahit wala pang kasiguraduhan kung siya ay makakuha ng kontrata, ang bawat workout na ito ay isang hakbang papalapit sa kasaysayan. Ang unang full-blooded Pinoy na tatapak sa NBA court bilang player. At titingnan natin ang detalye ng bawat workout at kung paano siya nag-stand out sa mga drills, scrimmages at interviews kasama ang mga NBA scouts at executives. Kung tutusin, dito masusukat kung sapat na ba talaga si Kai para tawagin ng NBA
o kung may kulang pa sa kanyang laro bago makuha ang golden opportunity. Una sa listahan ang Orlando Magic, isang team na kilala sa pag-develop ng young talent. Sa workout nila kay Kai, naging malinaw na impressed sila sa kanyang basketball IQ at passing ability for a big man. Ang Orlando Magic ay may core ni na Paolo Banchero at Franz Wagner, mga forward na mahilig sa mabilis na laro. Ang tanong, saan papasok si Kai? At ang sagot, bilang backup rim protector at facilitator sa second unit. Hindi man agad star role, pero suwak ang kanyang height at court vision sa sistemang tumatakbo sa Orlando Magic. Sunod, ang New York Knicks. Sa Madison Square Garden, iba ang pressure. Ayon sa mga ulat, ang New York Knicks ay nagustuhan ang kanyang defensive awareness at ang kanyang kakayahang gumamit ng length para i-alter ang tira ng kalaban. Pero ang concern, kailangan pa niyang patigasin ang kanyang katawan upang makipagsabayan sa malalakas na big men sa Eastern Conference. Ang upside, kung makuha siya ng New York Knicks, may tutok na development staff na magbibigay sa kanya ng tamang programa para maging mas physical gaya ng ginawa nila kay Mitchell Robinson. At isa sa pinaka-pinag-uusapan ay ang workout ni Kai sa Sacramento Kings. Ang sistema ni Coach Mike Brown ay nakatuon sa spacing, ball movement at versatile bigs. Perfect na pagkakataon ito dahil naipakita ni Kai ang kanyang soft shooting touch mula sa mid-range at kahit sa 3-point line. Pero sa Kings, ang potensyal ni Kai ay nasa pagiging stretch big na may rim protection dahil loaded na sila kina Domantas Sabonis at Keegan Murray. Baka mahirapan siya makakuha ng minuto agad, pero ang Kings ay kilala sa pagbibigay ng opportunity sa international players na may high ceiling. At bukod sa tatlong nabanggit na teams, may mga reports na interesado rin sa kanya ang mga scouts mula Dallas Mavericks at Indiana Pacers. Ang Dallas ay naghahanap ng big man, isang floor spacer at shot blocker. Habang ang Indiana Pacers naman ay nagmamasid kung kaya bang maging development project si Kai sa kanilang young rooster. Well, sa dami ng options, aling team kaya ang tunay na magbibigay kay Kai ng kontrata at tiwala para maipakita ang kanyang buong potensyal? Kung susumahin, malinaw na hindi lang basta hype ang nangyari kay Kai, ang kanyang serye ng workouts sa mga NBA teams tulad ng Orlando Magic, New York Knicks at Sacramento Kings ay patunay na may tunay na interest ang mga scouts at coaches sa kanyang kakayahan. At sa edad na 23, dala niya ang bihirang kombinasyon ng taas, skillset at bagong lakas mula sa kanyang conditioning program abroad. Kaya't habang hinihintay ang susunod na hakbang, nananatiling bukas ang posibilidad kay Soto, ang unang full-blooded Pinoy, na tuluyang magbukas ng pintuan sa NBA. At sino kaya ang unang team na magbibigay ng tunay na tiwala? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.